Sa kasaysayan ng rock music, iilan lang ang bandang tunay na nakaukit ng pangalan. Ngunit sa likod ng bawat alamat, may anino. Led Zeppelin, isang banda na tila hinubog ng mga Diyos ng musika. Sa loob lamang ng ilang taon, sinamba sila ng mundo, stadiums na punong-puno, album na naibenta ng milyong-milyong halaga, mga kantang tila may kapangyarihang hindi maipaliwanag, halos makapangyarihang higit sa tao. Pero may mga tanong na hindi nawala sa mga tagahanga. Paano sila naging sobrang sikat? Sa napakaikling panahon, paano nila naisulat ang mga kantang tila may ibang dimensyong pinanggalingan? At bakit tila sinusundan sila ng kamalasan at trahedya? Mula pa noon, usap-usapan na may koneksyon daw ang Led Zeppelin sa mga okultong ritual at sa isang sikat na esoterikong personalidad na si Aleister Crowley. Si Jimmy Page pa mismo, gitarista ng banda, ay bumili ng bahay kung saan daw mismo nagsagawa si Crowley ng mga ritual para kay Satanas. At ang pinag-uusapan, ang teoryang ibinenta nila ang kanilang kaluluwa sa demonyo, kapalit ng walang kapantay na talento, yaman at katanyagan. You will never be the same again. You will never be the same again. Ngunit sa kasagsagan ng kanilang tagumpay, dahan-dahan ding bumagsak ang lahat. May mga namatay, may mga nawasak, at ang anino ng kasunduan unti-unting lumitaw. Ito ang hindi mo pa naririnig na kwento ng Led Zeppelin. Isang kwentong hindi tungkol sa musika, kundi tungkol sa misteryo, sumpa, at ayon sa ilan, isang kontrata sa pinuno ng kadiliman. At kung sa tingin mo'y tapos na ang mga revelasyon, nagkakamali ka. Dahil ang susunod mong maririnig, maaaring tuluyan ng magbago ang pananaw mo sa musikang inidolo mo noon. Kaya bago tayo tuluyang sumisid sa dilim, pindutin mo na ang subscribe button at samahan mo akong ilantad ang mga lihim na ayaw ipaalam ng mundo. Pero bago pa man sila tawaging mga haligi ng rock music, bago pa man mabuo ang mga alamat ng sumpa at kasunduan sa dilim, sila ay mga musikerong nangangarap lang, mga kabataang walang ideya na ang kanilang musika'y magiging isa sa pinakamakapangyarihan sa kasaysayan. Ang kwento ng Led Zeppelin ay nagmula noong 1968 sa United Kingdom. Isang proyekto sana na tinawag na The New Yardbirds na pinangungunahan ng isang batang session guitarist na si Jimmy Page. Si Page, isa ng respetadong musikero ang naghahanap ng bagong banda. Una na niyang nakasama si John Paul Jones, isang multi-instrumentalist na nakilala sa kanyang husay sa bass at keyboard. Ang sumunod, isang malakas at makapangyarihang boses ang nadiskubre. Yan si Robert Plant, isang hindi pa kilalang mang-aawit na mula sa Midlands. At sa drums naman, ang kanyang matalik na kaibigan na si John Bonham, na sa kalaunay magiging simbolo ng thunderous rock drumming. Ang mga ito ay tila 4 na piraso ng isang puzzle na matagal nang hinihintay na mabuo. Ang unang rehearsal pa lang, ramdam na agad ang kakaibang chemistry, isang tunog na raw, mabigat at misteryoso. Hindi nagtagal ay pinirmahan sila ng Atlantic Records na walang narinig na kahit anong demo mula sa kanila, kundi tiwala lang sa kanilang potensyal. At nung lumabas ang kanilang unang album, ay sumabog ang mundo ng musika. Led Zeppelin 1, isang pinaghalong blues, hard rock at mystical overtones. At ang tanong ng marami, paano sila nakagawa ng ganitong klase ng musika sa ganong kaagang panahon? May mga awit daw na parang isinulat ng ibang kamay, at ang ilang liriko ay tila sumisimbolo sa reference ng okultismo. Noong Enero 1969, inilabas ng Led Zeppelin ang kanilang kauna-unahang album, ang Led Zeppelin 1. Sa paningin ng marami, isa itong simpleng debut album. Pero para sa mga mas malalim ang tingin,
Ito'y isang pahayag ng kapangyarihang hindi ordinaryo. Ang unang kanta ay ang Good Times, Bad Times ay ang nagsilbing pasabog, isang heavy, bluesy riff na may drums na kakaiba ang puwersa. Si John Bonham, gamit ang bass drum triplets, ay gumawa ng tunog na parang hindi gawa ng tao. Sa unang minuto pa lang ng album, ramdam mo na ang enerhiya. I'm not joking about it, baby. Ang sumunod ay ang Babe, I'm Gonna Leave You, isang melancholic acoustic song na biglang sumabog sa galit at emosyon. Ayon sa iba, ang kontrast ng tahimik at malakas ay sumisimbolo sa duality, liwanag at dilim, tao at demonyo. Pangatlo ay ang kantang You Shook Me, isang cover ng Willie Dixon classic. Pero sa bersyon ng Zeppelin, parang may espiritong sumanib. Ang gitara ni Jimmy Page ay parang umiiyak, habang ang vocals ni Robert Plant ay mistulang pag-ungol ng kaluluwa. At kung tititigan mong mabuti, makikita mong may mga sound effects at reverse tone na tila may tinatagong mensahe. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay ang Dazed and Confused. Isang kantang tila ritual ang pagkabuo, ang mabigat na bassline, ang violin bow na ginamit ni Jimmy Page sa gitara. Lahat ay parang bahagi ng isang seremonyang hindi mo maipaliwanag. Ayon sa ilang occult researcher, ang chords progression nito ay ritually dissonant. Isang estilong ginagamit ng ceremonial magic upang magbukas ng tinatawag na psychic gateways. Coincidence ba ito o sadyang idinisenyo? Sa kabuuan, ang Led Zeppelin 1 ay hindi isang musical milestone. Ito ay tila isang babala, isang paunang sulyap sa kapangyarihang dala ng banda, at ayon sa ilan, sa kapangyarihan na kanilang pinanggalingan. Ngunit kung ang unang album ay isang paanyaya sa mahiwagang mundo ng Led Zeppelin, ang susunod na mga hakbang nila ay ang magdadala sa kanila sa lalong madilim na lalim. Matapos ang tagumpay ng kanilang unang album, mabilis ang pag-akyat ng Led Zeppelin. Parang may puwersang nagtutulak sa kanila pataas. Masyadong mabilis, masyadong perpekto, at para sa ilang nakakapansin, masyadong hindi natural. Ngunit habang lumalakas ang kanilang kasikatan, ay unti-unti ring lumilitaw ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Mga senyales na tila may kabayaran ang kanilang tinatamasang tagumpay. Unang napansin ng mga malalapit sa banda ang kakaibang mga aksidente na tila sumusunod sa kanila. Sa bawat tour may nasusugatan, at minsan may mga taong nawawala o napapahamak habang nasa paligid nila. Noong 1975, si Robert Plant ay naaksidente habang nagbabakasyon sa Greece. Halos ikamatay niya ang insidente at pansamantala na naparilisa ang kanyang lower body. Ang nangyari, parang babala raw ito. Ayon sa ilang mga naniniwala sa mga ritual, ito ang unang kabayaran. Si Jimmy Page naman, lalong naging obsessed sa occult. Binili niya ang mansyon ni Aleister Crowley na matatagpuan sa Loch Ness, isang lugar na sinasabing pinangyarihan ng dark rituals at pag-invoke ng demonic force. Dito raw siya nagsusulat ng ilang kanta. May mga kwento ng cold spot, multo, at mga tunog na walang pinanggagalingan. At hindi lang ang banda ang apektado. Ang mga taong malalapit sa kanila, mga kaibigan, staff, at maging pamilya, unti-unti ring nagkakaroon ng sunod-sunod na trahedya. Ang anak ni Robert Plant na si Karak ay bigla na lang namatay sa edad na 5. Wala raw medikal na paliwanag, coincidence,
o tinutupad lang ang bahagi ng isang kasunduan. Ang tagumpay ng Led Zeppelin ay parang isang ginto sa ibabaw, pero sa ilalim nito may basag. At mula sa mga basag na iyon, unti-unting sumusungaw ang sumpa. At kung akala mo dito na nagtatapos ang mga kababalaghan, maghanda ka dahil may mas madilim pa sa susunod na bahagi. Habang patuloy ang pag-akyat ng Led Zeppelin sa tuktok ng tagumpay, napansin ng ilan, lalo na ang mga mas malalim magmasid, na ang kanilang sining ay tila may tinatagong mensahe, mga simbolo, mga imahe, mga palatandaan. Ang kanilang musika at sining para sa karamihan, simple lang. Ngunit sa mata ng mga occult researcher, ito'y tila gabay patungo sa isang mas malalim, mas mahiwagang mundo. Sa album ng Led Zeppelin 4, walang pamagat, walang pangalan ng banda, isang cryptic na larawan ng isang matandang may dala ng bandel ng kahoy at 4 na simbolo. Ang 4 na simbolo ay nagsisilbing seal ng bawat miyembro ng banda. Pero ang pinakanakakapukaw ng tanong ay ang kay Jimmy Page, ang tinatawag na Zozo symbol. Ayon sa ilang eksperto, ang Zozo ay hindi lamang basta disenyo. Isa raw itong alchemical glyph na may koneksyon sa planetary magic at dark esotericism. Ginagamit daw ito ni Page bilang personal sigil, isang tanda ng kapangyarihang hindi nakikita. Ang kanta namang Stairway to Heaven na itinuturing na isa sa pinakamahusay na rock song sa kasaysayan ay sinasabing may mas madilim na kahulugan. Ang mga liriko tulad ng Yes, there are 2 paths you can go by, but in a long run, ay sinasabing tumutukoy sa pagpili sa pagitan ng liwanag at dilim. Ayon sa urban legend, kapag pinatugtog ang kanta ng pabaliktad, maririnig mo ang mga salita, "Here's to my sweet Satan," at sa iba pang mensaheng tila nag-aalay ng pagpupugay sa kadiliman. Sa ilang live show at promotional materials, makikita ang paggamit ng rune, mga ancient magical symbols, at mga lyrics at themes ng ilan sa kanilang mga kanta na tila hango sa mga sulat ni Aleister Crowley, ang tinatawag na The Great Beast, na nakilala sa linya niyang "Do what you will shall be the wall of the law." Ito rin daw ang personal na motto ni Jimmy Page. Coincident pa rin ba ito? Ang sining ng Led Zeppelin ay tila may 2 muka. Isa para sa mga fans at ang isa para sa mga nakakakita ng mas malalim. Kaya ang tanong, ano ang tunay na dahilan ng kanilang hindi matatawarang impluensya? Inspirasyon ba ito o pagkakabig ng kapangyarihang hindi natin lubos na naunawaan? Ngunit ang mga simbolo ay hindi lamang nakaraan, dahil susunod ang mga trahedyang lalong magpapatibay sa mga hakahakang ang banda ay may pinasok ng kasunduan, isang sumpa na unti-unting lumamon sa kanilang kinang. Sa lahat ng kwento ng kasikatan, laging may kapalit. Ngunit sa kaso ng Led Zeppelin, ang kabayaran ay tila hindi lang emosyonal, hindi lang pisikal, tila ito'y espiritual. Noong 1977, sa gitna ng kanilang American tour, isang trahedya ang yumanig sa frontman na si Robert Plant. Ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Karak ay bigla na lamang namatay sa hindi maipaliwanag na karamdaman. Habang abala sa tour at tagumpay si Plant, sa kabilang dako ng mundo ay tuluyan nang nawala ang kanyang anak. Hindi nakarating si Plant sa huling sandali nito. Para sa kanya, ito raw ang simula ng dahan-dahang pagkamatay ng banda at ng kanyang pananampalataya sa musika. Ngunit ang pinakamatindi ay dumating noong September 25, 1980 nang matagpuan ang drummer
na si John Bonham na wala ng buhay sa loob ng bahay ni Jimmy Page matapos ang isang rehearsal. Opisyal na dahilan ay ang pagka-overdose sa alak matapos nitong uminom ng 40 tagay ng vodka. Ngunit ang teorya, tulad ng lahat sa paligid ng banda, ay tila mas madilim. Ang eksaktong araw ng kanyang kamatayan ay numerologically significant sa occult circles. At ayon sa ilang mga insiders, ang rehearsal ay hindi lang basta musical jam, kundi raw paghahanda sa isang major ritual performance na hindi natuloy. Matapos ang pagkamatay ni Bonham, tuluyan ang nadisband ang Led Zeppelin. Hindi sila kumuha ng kapalit, hindi sila nagpatuloy. Ang mismong pundasyon ng banda biglang gumuho. Ayon sa ilang teorya, ang kasunduan daw ay may takdang limitasyon. Isang bargain na nagbunga ng kayamanan at kalwalhatian, pero sa kalaunay, kailangan ring pagbayaran. Isa-isang naglaho ang sigla, ang liwanag. Hindi dahil sa drugs o stress lang, kundi dahil may mas malalim na puwersang kinakasangkutan na kahit sila, tila hindi na makontrol. Mula sa mga lihim na simbolo hanggang sa mga trahedyang hindi maipaliwanag, ang kwento ng Led Zeppelin ay tila isang modernong alamat, isang paalala na hindi lahat ng tagumpay ay libre. At minsan, ang musika ay may presyong hindi kayang bayaran ng kahit sino. May isang tanong na bumabalot sa kwento ng Led Zeppelin. Ang lahat ba ng ito, ang kasikatan, ang talento, ang trahedya, ay bunga lamang ba ng pagkakataon o may mas malalim na dahilan? Isang kasunduang nilagdaan, hindi ng tinta, kundi ng dugo. Ayon sa ilang conspiracy theorist, ang Led Zeppelin ay modernong bersyon ng kwentong Faust, isang nilalang na ibinenta ang kaluluwa sa demonyo, kapalit ng walang kapantay na talento at tagumpay. Sa gitna ng lahat, si Jimmy Page, ang utak, ang master ng mga simbolo. Ang koneksyon ni Page at Aleister Crowley ay higit pa sa admiration. Ayon sa ilan, ginamit ni Page ang okultismo bilang literal na gabay sa paggamit ng musical power, sining o ceremonial magic disguise as rock and roll. Pero may isa pang teorya, mas grounded pero mas malungkot, na ang Led Zeppelin ay biktima ng sariling ambisyon, na ang kanilang pagkahumaling sa misteryo, sa kapangyarihan, sa paglabag sa limitasyon ng musika ay ang humila sa kanila sa bangin. At sa huli, hindi natin masasabing totoo ang lahat ng ito, pero hindi rin natin kayang tuluyang itanggi. Naging hari ba ng rock ang Led Zeppelin dahil sa talento o dahil sa isang kasunduan? Totoo ba ang mga sinasabing mensaheng pabaliktad sa kanilang musika? Ikaw na ang humusga. Pero isang bagay ang malinaw, ang musika ng Led Zeppelin ay buhay pa rin. Kahit ang ilan ay naniniwala na may kaluluwang kinulong sa bawat tunog nito. Ang musika ay kayang magdala ng saya, ng emosyon, ng koneksyon sa kaluluwa ng tao. Pero minsan, may mga nota na tila galing sa isang lugar na hindi natin maipaliwanag. Ang tagumpay ay kayang bilhin ng talento, ng sipag, ng tiyaga. Pero kung ito'y binili sa halagang hindi mo kayang bayaran, kaninong kamay ang talagang may hawak sa iyong tadhana? Hindi lahat ng misteryo ay dapat alamin. Hindi lahat ng tagumpay ay dapat kainggitan. Dahil sa dulo, ang kaluluwa mo pa rin ang tunay mong yaman. Anong halaga ng kasikatan kung ang kaluluwa mo ang magiging kapalit? Mag-ingat ka sa musika na pinakikinggan mo. Mag-subscribe ka na habang may pagkakataon pa.